No? Your eyes are still puffy. If you don't want me, Huh? if you don't want me to go to job, Huh? I don't want you to go to job, okay? What will you do? then you give me lot of money. Then I don't have to work. Ayaw niya pumunta ng hospital pero Gagawin natin ngayon is mag-exercise, maliligo, magmimerienda, tapos magtatrabaho na mag-e-edit. Ketar dyan, have patigyo kam. So, kanina nagpunta si Manisa Masi dito, guys. And ginawa niya ako ng gulab jamun. So, ipapakita ko sa inyo. Very tasty. Good morning, Doc Milangan. Good morning. Where are you going? I will go on duty. May duty si Doc. Tingnan mo yung mukha mo. Milan, let me see your face. Your face is still, your eyes are still puffy. If you don't want me, Huh? if you don't want me to go to job, Huh? I don't want you to go to job, okay? What will you do? then you give me lot of money. Then I don't have to work. Ayaw niya pumunta ng hospital pero kailangan niya pumunta. So, naglalampasan na si Sonal Masi. Here. Ayan si Sonal Masi. Naglilinis na siya. Naglalampaso. Tapos paalis na rin si Doc Milan. And ako guys, maglalakad-lakad ako dun sa likod. Look. Oh. So, ayan. Paalis na si Doc. Hala, Gary Doy. Linda Gary. Look at the car, very dirty. Umuulan-ulan kasi guys, tapos nagpuputik-putik. So, paalis na si Doc. May 24 hours duty siya ngayon. Good morning, guys. So, hindi pa ako nakakaligo. Naglalakad-lakad ako ngayon dito sa likuran ng bahay namin. At least 30 minutes to 1 hour. Naglalakad na ako. Kahit na 35 weeks pa lang. Inuumpisahan ko na. Pero hindi pa ako nag-heavy exercise. Yung Kegel exercise na tinatawag nila. So, sabi ni mother ko din, pagpatak daw yata ng 36, 37 weeks. Doon yung matinding exercise na kailangan. So, ayun, umalis na si Milan. Ang gagawin natin ngayon is mag-exercise, maliligo, magmimerienda, tapos magtatrabaho na mag-e-edit. And tingnan natin kung ano yung mga kaganapin ngayong araw. I think walang masyadong ganap ngayon since busy lahat ng mga tao. Meron silang kanya-kanyang ginagawa. And nandito pa rin si Jano, guys. By 16th yata, wala nang pasok si Jano or wala na siyang kailangan puntahan pa. So, Jan will be staying with us for the rest of the year. Kasi meron siyang exam na iti-take. So, ayun. Tumubo na yung mga ano natin. Tumubo na yung mga plants natin. Kay Jawano sa Nalmasi. Ketar Jawano, have patigyo kam. Sa Lota. Kale. So, kanina nagpunta si Manisa Masi dito, guys. And ginawa niya ako ng gulab jamun. So, ipapakita ko sa inyo yung gulab jamun na ginawa niya para sa akin. Hindi ko na naipakita sa inyo, guys, kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Pero napakadami yung gulab jamun. Look! Masarap yan, guys. Very sweet yan. And then, it's made out of flour. Tapos, meron siyang sugar syrup. Hindi na ako makapaghintay, guys. Gusto ko nang tikman. So, kuha tayo ng isa. Kuha tayo ng isa, guys. Alam nyo, guys, mahirap ma-perfect yung texture ng gulab jamun na ito. Pero gustong gusto ko kapag siya yung gumagawa. Kaya specifically, pumunta siya dito sa bahay namin para nga gawan ako. So, ayan, kain tayo ng dalawa. Ayan. Meron siyang sugar syrup. Tapos, kapag bibiyakin mo siya, ganito yung magiging itsura niya. Ayan o, very perfect talaga yung mixture. Very, anong tawag dyan? Fluffy. Hindi siya katulad ng iba na matigas. Yung sa kanya talagang kuhang-kuha niya yung, yung texture na gusto ko. Tikman natin siya, guys, ha? Pasensya na kayo, hindi maganda yung lighting. Pero gutom na talaga ako. Ang sarap. Mas masarap pa ito, alam nyo, kapag malamig.
So, lalagay natin sa refrigerator, tapos kakainin natin everyday. Sarap. Kain tayo. Very tasty. Meron nga tayong harvest ng mga banana ngayon and sobrang dami nga yung curious kung magkano nga ba yung kinikita ng mga tao dito sa pagpa-farm ng banana, papaya at saka ng iba't ibang mga halaman. Dahil nga merong trabaho si Milan sa hospital, yung nagtatrabaho sa farm and nag-oversee is yung biyanan kong lalaki. And ngayon meron kaming harvest ng napakaraming mga banana. Ha? क्यों? हाँ आधे पडलं तो नाही राते पडलं हवारे पडलं हवारे रे पडलं वर्षात. Dahil nag-uulan-ulan na nga dito sa lugar namin, kaya naman naisipan nila na i-harvest na yung mga banana kaysa naman sa masira. Medyo mababa nga lang yung presyo guys dahil alam ng mga merchant na nagmamadali na nga yung mga farmers na maibenta yung mga products nila. Kaya naman ay sinasamantala and binababaan talaga yung presyo. Kung napapansin nyo nga guys, paulan-ulan na talaga dito. Kaya naman minabadali na talaga nila. And dito nga nila ini-imbak yung mga banana. Pagkatapos, meron nga ang tempo or truck na pipick up dito. Yung mga nakikita nyo nga ang trabahador ngayon guys na nagbubuhat at saka nagkakat ng mga bananas, nagtatrabaho yan per commission and yung kinikita nga nila is nasa 7 rupees hanggang 10 rupees. Depende nga sa napag-usapan ng merchant, ng farmer at saka ng mga trabahador. Kaya naman kung mabilis talaga silang magtrabaho at saka matulin sa paglalakad, makakarami talaga sila. Ang sabi nga ni Milan, usually kumikita daw sila ng nasa 500 rupees hanggang 600 rupees. Di hamak na mas malaki kumpara sa mga regular workers na nagtatrabaho sa farm. Kasi nga, medyo mabigat yung trabaho nila at talagang sasakit yung likod mo kapag binuhat mo nga yung 20 kilos na banana ng balik-balikan. Meron nga din isang specific na tao na siyang nagkakat at iba nga din yung mga tao na nagbubuhat. Yung sweldo naman ng nagkakat ng mga bananas mula nga sa plant ay nagkakahalaga ng 1 rupee. Yung nagkakat nga ng mga bananas, dapat marunong siyang pumili guys. Dapat alam niya kung ano yung pwede nang i-harvest, kung ano yung mga malalaki na, and pasok nga dun sa quality ng merchant. And usually nag-hire sila ng 2 nagkakat para nga mabilis yung trabaho. And nakakakita naman nga daw sila ng at least 400 to 600 rupees din. Ito nga ang hina-harvest nila ngayon doon sa may banana plant nila, second harvest na to. Ibig sabihin guys, ito na yung pangalawang tanim kung saan pinalaki na lang nila yung second baby plant. And hanggang ngayon nga, nagbibigay pa rin siya ng tubo talaga at kita. Actually, inuubos na nga lang daw nila itong mga plant na to. Pagkatapos, magtatanim na naman nga daw sila ng panibago. And kapag nga nag-harvest sila dito guys, per 20 kilos talaga yung bentahan. Minsan, jackpot nga yung mga farmers sa presyo, pero madalas ay lugi talaga dahil nga sa gawa ng panahon. Minsan daw yung presyo ng 20 kilos ay nagkakahalaga ng 400, 500. Kapag ganun nga daw yung presyuhan ay kikita ka talaga ng milyon. Last year nga, ganun nga yung presyuhan at halos kumita nga kami ng 1.5 para sa 2 acre ng lupa.
Pero ngayon guys, sobrang baba ng presyo. Nasa 200 rupees lang kada 20 kilos. So ang ibig sabihin nun, halos kumita lang kami ng nasa mga 400 to 500,000. Nabutan na nga ng ulan yung mga nag-harvest ng banana dito. Kaya naman, tinakpan muna nila itong mga na-harvest na mga saging bago nga tumating yung mga tempo para nga hindi daw ito masira. एक लांबो पडतो कापी लेव पडे आज मोबाइल डेंजर है तो देखो थोड़ा लाख रुपए मोबाइल का वीडियो तो दारू देवानी था मोबाइल प्रॉब्लम का एप्पल Pagkadating nga ng truck, kakarga na nga nila ito. Pero bago nga nila ikarga, kung napapansin nyo, meron nga silang timbangan dyan. So, titimbangin nga bawat isa yung mga banana. Pagkatapos, nililista nga ng isang tao. Tapos nun, pagkatimbang ay aalisin na nga nila yung mga sobra-sobrang mga tampok. And then, ibababad nga doon sa may tubig para nga linisin at alisin yung mga dagta. Pagkatapos, iaayusin at isasalansan ng maayos at i-deliver na nga doon sa may customer nila. वीडियो क्या मैं तो 2 लाख कैसा हूं मैं क्या तो जब्बर फोन मैं एक तो देर ना फोन कर ये तो फोन ही कर मारे 2 लाख कैसा है गंगा से गांव में मारा अकेले आते हैं ना के कम मैं कोई देर ना फोन करूं बोल बोला के मोर बोला हमें सामान उतार दिया दात्रा को जो दात्रा जो के है के ये ले के दात्रा आता ना दात्रा हम टोला हाथ जब्बर दात्रा तो सामान उतार दे लो क्यों साइड पर जोई ला आगे वाला खेचवा वाला आता रहो जल्दी ये दवा अंदर वाला पाड़ा कपा जाए. Katapos nga nila mapuno yung isang truck, dadalhin na nga nila sa ibang state. Al Choki. Choki le. Choki. खुश है गई छोकी खुश है गई